please pakigabay ng inyong mga anak kasi maselan po ang inyong mapapanood na video. Ito po ay may consent mula sa aking guests na mapapanood nyo dito ngayon. Ipinapalabas po muli ito para maging batayan natin sa buhay na lalo na yung mga nakatira sa liblib na lugar na nararating naman na ng internet, na mag-ingat sila sa mga taong nakapaligid sa kanila. Kahit kamag-anak mo pa, tatay mo pa, kapatid mo pa, tiyuhin, pinsan, mag-ingat kayo sa mga nakapaligid sa inyo. Maselan po ang mga revelasyon. At kaya kailangan po gabayan ng mga magulang ang mga bata kung kayo po ay makakapanood nitong video na ito. Silang magkakapatid ay wala nang nag-aruga dahil pumanaw din kalaunan yung kanilang mga magulang. At tunghayan natin kung paano sila nabiktima at kung paano sila nakabangon mula doon sa mapuot na kahapon. Tulong-tulungan mo lang ako doon sa sa loob ng bahay, sabi ng tiyahin ko. Tapos ayun, ako nagstay na makapagtapos ako sa sa pag-aaral ko sa elementary. Tapos nung nung siguro grade 5 ako, yung tiyahin ko na yun, yung asawa na wala ng trabaho. Okay. Ayun, umuwi na naman ako doon sa lola ko. Doon na naman ako sa lola ko umuwi. Tapos nung umuwi na ako sa lola ko, hindi ko pa rin maano yung sitwasyon namin, hindi ko rin hindi ko na makayanan ba. Na naman ako, sabi ko kasi sa sarili ko, pag dito ako, lulugmok lang talaga ako dito, sabi ko sa sarili ko. Yeah. Kasi tapos lalo pa iniiwasan ko yung pinsan ko kasi yung pinsan ko yung sarili mong pinsan, sarili mong kadugo, siya pa mismo yung lulugmok sa'yo, yung siya yung unang sa akin, yung inano niya ako, yung ginahasa niya ako. Oh my God. As in, gaano mo kapinsan? First cousin, degree, first degree? Talaga, as in, siya, kapatid ng mama ko. Bakit? Bakit mga ilang taon ka noon? Mag-11 years old na ata ako nung time na yun. Tapos grade 5 kaya, grade 5. Siya, anong edad niya? Anong edad nung pinsan mo that time? 14 ata siya or 15. Tapos yun umiwas talaga ako kasi lumayo na ako kasi hindi ka nagsumbong? Hindi ka ba nagsumbong? Kasi pag magsumbong ako, tinatakot niya ako. No. Tapos yung pamilya din namin ayaw maniwala, siyempre doon ang mindset ko din, hindi rin sila maniniwala sa amin kasi siyempre parang lang din naman tingin nila, pagtingin nila sa amin, 'di ba? Yung parang kami, parang wala silang pakialam sa amin kasi dahil doon sa nanay ko ba na ganun sitwasyon ng ng nanay ko. Parang mababa ang tingin sa kanya. Opo, pati kami damay, lahat kami, kung ano-ano pinagsasabi sa amin, sabihan kami, wala kang kwenta, lahat kayo, magkapatid, gaya sa tatay niyo, sa nanay niyo, yung ganun ba na, maririnig mo sa kanila. Sa inyo, mga tiyahin mo rin, sa close tiyahin? Opo, sa side ni nanay. Balik tayo dun sa nangyari sa'yo, kasi grade 5 ka, you were abused by your own cousin. Hindi ka ba nagsumbong nung hindi ka sumigaw? Hindi ka, nung time na yun? Inanuan, abang ginaganon yung umiiyak nga ako, tapos nung gano'n sabi niya, magsumbong ka, lagot ka sa akin. Parang tinatakot niya ako na pag ka, papatayin kita. Parang gano'n yung ng pinsan ko sa akin. Kaya parang natakot ako, kaya ginawa ko, umiwas, lumayo ako. Ako doon sa malayong lugar namin na doon ako sabi ko,
maghanap ako ng ano na makapag-aral ako matapos ko yung grade 6 ko. Yeah. Tapos nung grade 6 nag-grade 6 na ako, doon sa kabilang baryo na yun, na malayo na yun, umiwas na ako para makaano Kanino sa ka nakitira? makaiwas. Doon nung lumayo ka, kanino ka nakitira? Doon sa dalawang matanda na mag-asawa din na nakakilala din ng taga doon din sa amin yung sa ano ng tiyahin ko yun, kakilala niya yung mag-asawa na yun kasi sa ano nila, sa bukid nila, may bukid sila dati na nakisali ako doon na nagkuha kami ng mani sa bukid ba, yung ng mani at saka mais, mag-harvest. Opo, mag-harvest. Ayun, doon yung mag-asawa na yun, doon ko nakilala. Tapos sabi ko, gusto kong mag-aral, sabi ko gusto kong makapagtapos sa elementary. Tapos sabi nila mag-asawa, sige, doon ka tumira sa bahay, paaralin ka namin. So, lumayo ka na, hindi ka pa rin naglakas loob magsumbong, nakalayo ka na eh. Tinago ko talaga yung ano na yun, hindi, never ko ma'am, never ko sinabi kahit kanino, parang nahiya nga, parang pinsahan ko sarili ko kasi nahiya ako na ayaw ko din, tapos ano sasabihin ng mga, tapos pag sinabi ko baka hindi ako paniwalaan ba, siyempre yung pagtingin sa amin parang ano lang kami, basura ganon, kaya never ko sinabi yung, tinago ko talaga yun ma'am. Pero that time ba na may nangyari sa'yo, nag-menstruation ka na kasi di ba minsan tayo early, Opo. 11 ako. Kaya yun ang kinatakot ko, sabi ko baka mabuntis ba ako ba? Yun ang kinakaya ko din ma'am, baka mabuntis ako. Okay. Tapos yun, yung time na yun na doon ako sa mag-asawang matanda na yun. Tapos nung yung asawa naman ng matanda na lalaki na yung asawa niya habang tulog, tapos ako tulog, ginagapang din ako, parang sabi ko, bakit ganun? Oh my God. Sabi ko, bakit ganun? Ano ba kasalanan? Kaya nung time na yun, sabi ko sa sarili ko, bakit? Ano ba kasalanan namin? Bakit ano ba kasalanan ko? Nung time na yun, sabi ko nga, na ako, iyak nga ako, sabi ko, yung parang sinisisi ko na si Lord, na sabi ko, grabe na yung naranasan namin, tapos ganito pa, walang tumutulong sa amin, tapos tulungan nga kami, pero parang may kapalit ba? Tapos ano nangyari? Pero hindi nangyari doon sa matanda. Hindi nangyari kasi nagbalag ako, tapos numagahan, hindi na ako pumasok sa paaralan, umalis ako sa bahay nila. Sabi ko lang sa asawa niya, sabi ko sa asawa niya, sabi ko, pinapauwi ako ng sabi ko kasi mga kapatid ko, sabi ko yun na lang ang rason ko kasi ayaw ko sabihin na baka hindi din ako paniwalaan, ako pa yung inaano ko yung asawa ba, kaya umiwas na din ako, umuwi ako sa lula ko ulit. Good decision yung ginawa mo na lumayas ka. Kasi ang pagpunta mo doon is ang hangad mo makapagtapos na kahit man lang matapos mo yung grade 6, kaya na baka sakali ka na baka ito ang good Samaritan na magkukup-kup sa'yo bilang second parent. Pero yun din pala, masama din pala ang binabalak nitong asawa ng matanda na babae. So, buti na lang nakaalis ka and then continue your story, bumalik ka ulit sa lola mo, sama-sama ulit kayo ng mga kapatid mo. Sino na ang nag-alaga doon sa bunso mong kapatid na yung pinapadede inyo ng sino na ang nag-aalaga nito? Yung tiyahin ko na nanakit sa amin, tinitiis din namin lahat yun kahit na sinasaktan kami. One time nga, nung doon na ako, umuwi na ako doon, nagsama-sama na kami ulit. One time paano yung pinsan mo? Dahil bumalik ka ulit, yung pinsan mong hindi ako nag-ano sa kanya. Hindi ako nag-ano sa kanya, umiiwas ako sa kanya. Tapos halimbawa pag hindi talaga ako na walang tao, parang inano ko yung sarili ko na hindi niya ako maano ba. Parang takot na rin ako sa kanya eh. Siyempre, tapos lalo pa pag kami nang doon sa bahay, alam mo, natatakot ako, yung lahat ng lahat ng kinakandado ko, sinasarado ko yan para hindi makapasok yung pinsan ko. Kasi yung tiyahin ko nagtatrabaho. Yung nanay niya, yung nanay ng pinsan mo.
may bahay sila doon sa ano namin, sa kabilang ano, doon sila, bahay namin doon sa kabila yung bahay nila. Malapit lang yung bahay nila sa bahay ng lola ko. Kaya ayun, umiwas talaga ako sa kanya na ayaw ko talaga na ano, siyempre may ano na ako nung time na yon, baka mabuntis ako ba, tapos ano sasabihin ng ibang tao, yun ang sa isip ko, sa mindset ko. Bata ka pa, 12 years old ka lang. Opo. 12. Opo. Nung time na yun na gano'n na, yung ano, may isang tiyahin na naman ako na nasa side ng ano, ng lolo ko rin na naawa sa akin. Nasa abroad siya dati, tapos yung ano, mga anak ng babae walang kasama, so ginawa niya, kinuha niya para may kasama yung ano, yung anak niya doon. Okay. Tas doon pinaaral na niya ako, tas doon ako, thanks God, doon ako nag-graduate sa grade 6. Tas nung umuwi siya ang nag-ano sa akin ng ano ko, ng diploma ba. Siya umakyat sa akin sa ano. Tapos iyak siya ng iyak, sabi niya proud daw siya sa akin na, tapos naawa siya sa akin na kahit ganito daw sitwasyon ko. So nakatago pa rin sa puso mo yung situation ng, I mean, tinago mo pa rin. Bakit naglakas loob ka ngayon na isabi yung itong nangyari sa'yo na ni-rape ka ng pinsan mo? Bakit ngayon ka lang naglakas loob at dito sa programang to? Bakit hindi sa barangay? Kasi covered pa naman yan eh, kahit matagal na panahon. Nung nagkaisip ka na, nung umabot na ang edad mo ng like 20, pwede ka na magsumbong bago ka mag-abroad. Bakit di mo naisip? Sa DSWD o sa mga barangay ninyo? Kasi sa akin, ma'am, ano din naman eh, pag sasabihin ko na wala din naman kwenta, sino naman maniniwala sa akin? Tagal na yun eh. Alam mo naman ngayon ang patakaran, di ba? Lalo pa ngayon sa sitwasyon. Yeah. Walang justice, lalo pa pag mahirap ka. That's right. Lalo pa yung at saka yung kapatid ko din na ano, na pang-tatlo, at saka bunso namin, nakaranas din kami lahat, 3 kaming babae, nakaranas kami ng maltrato ng ibang tao na inano din, minulis siya din ng ano. Nino? Opo, the same person? Hindi, yung ano naman, yung sa pangatlo namin, yung ano, yung tsuhin namin. Sorry, excuse me. Babae ba kayong lahat? Hindi, yung ano, yung pangalawa, lalaki, ako, tas lalaki, tas babae. Isa lang yung lalaki namin. Sa 4 na magkakapatid, 3 girls and isang boy. Ito yung pangalawa. Opo. And then kayong 3 mga babae, lahat kayo na abused? Opo. Yung ano, pang-tatlo namin, yung nag-ano sa kanya, yung tsuhin namin na pulis. Tapos yung ano naman, yung... Oh my God. Opo. Yung tingin kasi nila sa amin, parang walang kwenta. Kaya yun, parang... Kaya nga sabi ko sa sarili ko. I'm sorry. Alam mo, this is not the right platform to reveal all of these circumstances na pinagdaanan nyo. Hindi ito yung tamang platform. May mga talagang legal platform like yung sila sa Sir Rafi Tulfo o sa mga malalaking platform sa Pilipinas, yung mga TV na network na malalaki. At hindi, pero nagulat ako sa mga revelasyon mo. At itong pag-reveal mo ay kusa mo yan, hindi kita in-interview off cam, walang mga gatong pangyayari. At bakit doon sa pangalawa, sino naman ang nag-abuso sa kanya? Sa ano namin, sa bunso namin, yung ano naman, yung anak naman ng Bilasco, sa side ng asawa ko. Paano mo nalaman? Nagsumbong ba ang mga kapatid mo sa iyo? Sa mga nangyayari? Nasaan ka na nito na may mga nangyayari din sa mga kapatid mo? Yung sa ano ko, may asawa na ako, yung sa ano ko, sa kapatid ko, sa pang-tatlo naming kapatid, may asawa na ako nung time na yon. Tapos doon ako nakatira sa lugar ng asawa ko, nagsumbong yung kapatid ko na pumunta siya sa akin, kasi pumunta sa akin, sabi ko, punta ka dito sa akin. Tapos pumunta siya sa akin, nagsumbong siya, alam mo ba, sabi niya, ate, minulis siya ako ni Tito, sabi niya. Ay ako parang paglalamdum mo, sabi ko, hindi ka isip-isip, pero never ko sinabi sa kanya, hindi ka nag-iisa. Never ko sinabi sa kanya na pati ako, pinano ko ng sarili pinsan. Opo. Paano mo parang ano lang, parang umiyak ko nga ako ng time na yun kasi wala akong pagawa.
Yeah. Ang nagsumbong sa'yo ang bunso. Ang pangalawa. pang-tatlo. Ay, pangatlo. Kasi ang pangalawa lalaki. Opo. So ilang taon na noon yung pangatlo mong kapatid nung inabuso siya ng tiyuhin? Nasa ano ata siya, 18 or 17. Oh, malaki na siya. Pwede na siyang lumaban. Kasi wala nga kami wala kaming laban. Kasi nga, yung ano ko na yan, yung pangatlo namin kapatid, ano yan siya yung pinapaaral din siya ng tiyuhin namin. Na nangmulis ka rin sa kanya? Opo, pinapaaral siya na hindi. Na ito, na nangmulis siya sa kanya, is kapatid ba ng mama mo o papa mo? Hindi, ano na siya, sa side ng mama ko, parang pinsan ng mama hindi ko. Hindi siya tiyuhin. Ang kamag-anak niyo, yung asawa niya? Opo. Yung lalaki talaga, yung tiyuhin namin na yan, ang tawag namin tiyuhin na pinsan ng mama namin, yan talaga ang nagmulis siya. Pinsan sa ni mama namin. So, tiyuhin niyo talaga, by blood, talagang tiyuhin niyo talaga. Opo. Mga buhay pa ba ito na mga ito, Marno? Mga buhay pa ba ito mga ay, nako, ang sarap magmura. Mga buhay pa ba ito? Hindi ko lang alam kasi wala na akong sa kanila doon na simula nung umalis ako doon kasi ayaw kong anuhin yung mga naranasan ko doon, ayaw kong maalala. Yung pinsan mo, buhay pa ba sa palagay mo? Hindi ko lang alam kasi wala nga akong komunikasyon sa kanila, ma'am. Simula nung umano ako doon, ayaw ko kasing maalala lahat ng mga sakit na naranasan ko doon. Lalo yung ulo ko. Ngayon, yung pangatlo mo namang kapatid, sino naman anak mo? Yung bunso. Yung bunso namin naman. Opo. Kasi yung bunso namin, kasi nung time na yun, doon siya sa akin, pinapaaral ko siya. Nung nandyan na ang kapatid mo, to make the story short, nung nandyan na yung bunso mong kapatid, ano nangyari sa kanya? Nung time na yon, umuwi ako sa Iloilo din. Okay. Nung umuwi ako sa Iloilo, iniwan ko yung kapatid ko doon sa bahay. Sa kasama ng asawa ko. Sa asawa mo, okay. Opo. Tapos, nung time na yun, bumalik na ako sa sa amin, sa bahay namin, sa bahay namin lang mag-asawa. Nagsumbong yung kapatid ko, sabi niya, alam mo ba, ate, ginahasa ako ni Manoy Gerald. Yung asawa mo? Haramdam ko, hindi, yung anak ng Bilasco. Anak ng lalaki. Hindi sa asawa ko. Tapos yun, parang pakaramdam ko sa durog ako na wala akong magawa. Wala akong magawa sa mga kapatid ko. Ilang taon na noon ang bunso mo, ang kapatid noon? Bata pa siya, siguro mga 13 or 12. Ganyan, 14. Oh my God. Yes, me. Wait lang, mama. Inom lang ako. Okay, drink water, please. Drink water. And then, kasi ilang araw ka ba nawala nung umuwi ka? Hindi lang araw, month ako doon. Nagtatrabaho ako, ma'am, kasi wala nga ako wala akong pera, hindi ako binibigyan ng asawa ko. Kaya ang kapatid mo, hindi nag-aaral. Okay. Nag-aaral kasi siya, hindi ko siya pwede dalhin kasi nagpapakain. 1 month ka nawala. Sorry to interrupt. 1 month ka nawala, sinong nagpapakain na ang asawa mo ay hindi rin matino na nagbibigay sa'yo, kaya ka nga lumayo. So, yung Bilasco at saka yung manugang ko, naawa din siguro sa sitwasyon namin, yun, binibigyan kami. Manugang mo o biyanan mo? Biyanan pala, sorry. Biyanan. Ikaw ang manugang biyanan mo. Opo. So, yun ang sinapit nitong magkakapatid na to. Sobrang nakakaawa sila at natulungan po natin to ng kaunting financial itong ating guest na hindi ko nababanggitin ang kanyang pangalan pero natulungan din natin siya kahit papari ko. Kung may kailangan ka kausap or maglabas ka ng sama ng loob, nandito lang ako. Ituring mo akong ate para mayroon kang mapagpahingahan ng iyong mga emotional na dinaramdam. Kaya anytime naman nandito ako. Lahat naman ng mga guest ko na may mga pinagdaan ng mabibigat, emotional, ay nakahanda po tayong rescue sa ating kapamaraanan na payo o pakikinig ng kanilang mga problema.